Sa isang kahariang pinagaharian ng takot at apoy, may isang kuweba na ni isa mang kaluluwa ay hindi nangahas pasukin. Isang kuwebang paulit-ulit na umugong sa nakabibinging alingawngaw ng isang sinaunang halimaw. Isang dambuhalang dragon. Maraming mandirigma ang nagtangkang talunin ito. Wala ni isa ang nakabalik. Ngunit sa araw na ito, hindi isang hari, ni isang kabalyero ang pumasok sa dilim. Isang babae, makapalang usok, mabigat ang hangin. Bawat hakbang palapit sa kaibuturan ng kuweba ay may kasamang kaba. Ngunit hindi siya natigatig. Wala siyang balute. Walang kalasag. Tanging tapang lang ang kanyang sandata. At mula sa kailaliman, lumitaw ito. Ang dragon. Matayog. Nakakakatindig balahibo. Ang mga kaliskis nito'y kasingkinang ng itim na bakal at ang hininga nito'y nagliliyab ng pulang apoy. Sa isang malalim na ungol, binuka nito ang bunganga at bumuga ng naglalagablab na apoy. Agad siyang gumulong palayo, umiwas at sumugod pabalik. Tumama ang kanyang espada sa binti ng halimaw. Nagliyab ang mga tilamsik, ngunit matigas ang mga kaliskis nito na parang bato. Nagsimula ang matinding labanan. Gumalaw siya na parang bagyo, mabilis, matatag, walang takot. Pumapalo, umiiwas, sumusugod, habang ang dragon ay patuloy na sinusunog ang buong kuweba. Dumampi ang apoy sa kanyang balat. Naluha ang kanyang mga mata sa usok, ngunit hindi siya tumigil. Hinampas siya ng buntot ng dragon, malakas. Tumilapon siya sa mga bato na bitawan ng espada. Habol ang hininga, pilit bumabangon. Ngunit nasa harap na niya ang halimaw. Hinawakan siya. Ang mga kuko ng dragon ay lumukob sa kanyang katawan. Wala na siyang kawala. At doon, may nakita siya. Isang pagkakataon. Ang mata ng dragon, malapit na malapit. Nagniningas. Walang bantay. Sa huling lakas ng kanyang katawan, kinuha niya ang maliit na kutsilyo sa kanyang baywang at sinaksak ito ng malalim sa mata ng halimaw. Napahiyaw ito sa sakit. Nagwala. Nabulag. Galit na galit. Naghampasan ng buntot ng pakpak ng kuko. Muling itinapon ng babae palayo. Duguan. Basag-basag ang katawan. Pero buhay. Hindi pa tapos ang halimaw. Tinugis siya nito ng bulag. Galit ang nagsilbing paningin. Nagkubli siya sa likod ng batuhan. Nag-iisip. Alam niyang hindi sapat ang lakas para manalo. Kailangan niya ng plano. At doon may naisip siya. Umakyat siya sa isang makitid na batuhan. Sa tapat ng isang pader ng kristal na makintab, malalim sa kuweba, sumigaw siya, hinamon ng halimaw. Sige, bugahan mo ako ng apoy! Tumalikod ang dragon. Ang matay may apoy pa rin, bagamat bulag. Sa huling ulos ng galit, bumuga ito ng apoy. Pero wala na siya roon. Tumama ang apoy sa pader ng kristal at tumalbog pabalik. Ang dragon, ang sarili nitong apoy ang pumatay sa kanya. Umalingaw-ngaw ang hiyaw nito habang tinutupok ng apoy ang sarili. Bumagsak ito, sunog, abo at talunan. Lumuhod ang babae, habol ang hininga, luha ang nakatingin sa bangkay ng halimaw. Tapos na ang lahat.